Nag-disappear ako sa social media for almost 2 months. At ito yung 3 lessons na natutunan ko during my abstinence. First lesson is, hindi ako busy. Busy lang ako sa doom scrolling. So, pag meron ka kasing hawak na phone, most of the time, yung spare time mo, di ba? Kunyari nakapila ka, mag-scroll ka. Nakahiga ka, bago matulog, scroll ka. Or let's say, meron kang mga mini spaces sa buhay mo, nagsuscroll ka. Pero nung nag-abstinence ako for 2 months time, napapalit kami ng ibang bagay. Nakakapag-journal ka, may dala ka ng libro, you tend to notice trees, diba? Birds, there are more spaces of time to think ng mga bagay na gusto mo. Which is number 2, mas nakakapag-reflect ka. So, sobrang distracted ko sa social media, sa doom scrolling, or wala akong disiplina talaga. To the point na even sleep, diba, naapektuhan na. Diba? Kasi, minsan yung gusto mo tapusin na trabaho, gusto mo tapusin before ka matulog, which is may extra na naman yung pagpupuyat mo. Which is, na-realize ko, may sakit lang pala ako, by the way. Kaya, medyo sumisingot ako. Na-realize ko lang na mas nakakapag-reflect ako ng mga bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko. Kasi mas tahimik yung isip mo. Mas nakakapag-journal ka. You have more time to talk to God. So, mas nakakapag-usap kami, mas nakakapag-listen ka din kung ano yung will niya para sa'yo. Because that's always been my prayer, diba? For my next step, and ano yung will niya para sa akin. And hindi mo kasi maririnig yun kung lagi ka nagsuscroll, diba? Kung distracted ka doon. Which is, ironically, nanakaw yung phone ko. Nanakaw yung phone ko para mapakinggan ko kung ano yung will niya para sa akin. Which is, ironic, diba? Number 3, I realized that my business wasn't followers. My business is relationships. So, nung less screen time na, let's say, yung mga friends ko, lahat yan naka-phone. Or, diba, mga co-workers, naka-phone lahat yan sila. Pero ikaw, you pay attention to the present. Diba? Tapos, mas nabibigyan mo ng literal na meaning yung quality time. You will value visiting people, talking to them, listening to them, without holding your phone. And really giving your all-in 100% attention sa kanila. Which is, I think, sa panahon ngayon, hindi nabibigay ng buo. Especially ng mga kasing edad ko na millennials, Gen Z, diba, hindi talaga. When you lessen your screen time, you value quality time with the people who matter the most. You get to listen to the Creator. You get to pray more, and you reflect more, and you become really more productive. Because I think nung nag-lessen ako ng screen time, doon ko nakita how distracted I was sa pag-online. So, yun lang. Hopefully, meron ako na-share sa inyo at kakabalik ko lang din ulit. It has been a sad journey at first, pero later on, I think, parang niloob din ng Lord na mangyari yun kasi mas, I thought that my business would collapse if hindi ako mag-online. But, gladly, I built systems. My business is working online. I have a community na kahit hindi ako mag-work talaga fully, tuloy-tuloy pa rin ang income. And everything was all in my mind. Yung mga worries, diba? Lahat yung nasa utak ko na. So, yun lang. Thank you, Lord. And yun, balik TikTok na tayo, balik content na tayo, and this time, mas seryoso na tayo. Diba? Dahil yung iPhone 16 Pro Max, palitan na ng iPhone 17 Pro Max, at mag-i-invest sa content creation. So, more videos to come na maaabangan mo, and hopefully makapagbigay ako ng value sa iyo. So, yun lang. Good night.